Ano ang kaibahan ng Judaism sa Muslim? Judaism at Muslim. Kasi ang art ng kanilang pag-ano, ganun din eh. Sa Israel, ganun eh. 5 beses din silang mag-ano. Yung system, Ganun din sila. yung nabasa ko po, ang Judaism ay mayroong ilang katuruan na kung saan ay pinakita yung kalagayan ni Kristo po. Although hindi nila sinabi doon na Diyos si Kristo, pero itinuturo nila yung mga bagay na ginawa ni Kristo sa lupa. Ang pagkakaiba po ng Muslim, ang Muslim ay totally po na hindi nila tinuturo si Kristo, pero tinuturo nila si Kristo bilang isang propeta lang na naging bahagi ng history. Pero mas binibigyan nila ng diin yung pagtuturo na tungkol sa kahalagahan ni Muhammad bilang propeta. Ang Buddhism naman po ay totally wala biblical. Marami akong tanong. Abutin tayo ng alas 9 ulit. Pag nagpapasalamat, di ba mag-prayer ka? Yung bibigay ka ng prayer. Ano kaya kung ganyan na lang ako tapos na? Nakain na. Ano ba yun? Pwede na yun? Hindi po. Ano ang kahulugan ngayon? Ano po ba yung kahulugan ng pagpupus? Yeah. Okay. Naging practice o kasanayan na kung saan ay bago lahat ng gagawin, kakain, magbe-pray, magsukukrus. Natakot, mag-cruise. Okay? Magte-test, magkukrus. Lahat po ito ay naging bahagi ng kasanayan ng mga Katoliko. At ilan sa atin ay galing doon. Dahil nais nila na kung saan ay bahagi ng pasasalamat, bahagi ng kanilang paghiling, at bahagi ito ng kanilang ritual. Pero sa katotohanan po, the crossing is a sign na kung saan ina-accept mo at naniniwala ka na ang Panginoon ay namatay sa krus. Pero po, hindi mo mailalahad ang laman ng iyong emosyon, ng isipan mo, ng nais mong sabihin, sa paraan lang na ikaw ay nag-krus. Wala pong sinabi na ito ay may significant relationship sa ating paniniwala. Sapat na po yung mag-usal ng panalangin, yumuko, o kahit nasaan ka, kahit ikaw ay nasa tabi lang, kahit nasa jeep ka lamang, mag-usal ka ng pasasalamat, paghiling, nandun na po ang significance ng presence ng ating Panginoon sa atin. Po yun. Pero yung sign of the cross does not signify anything in relations to our faith to Jesus Christ and to our Lord. Isa pa. Isa po. Dalawa pa. Yung everyday or sabihin na natin twice o once a day, mayroong koleksyon. Mas ikaw ba ay masisave dyan kung marami kang ibinigay? Okay. Ah, meron pong tinatawag sa sinabi, magsimpan ka at yun ang ibibigay mo tuwing unang araw ng Serbiko. Yun po ay bahagi na inutos sa atin bilang gawain natin tuwing unang araw ng Serbiko. Okay, obligasyon yun. Pero, kunwari, ay wala. Marami akong pera, kumita ako dito sa business ko. Pwede akong magbigay kahit hindi araw ng linggo. Pwede ko ipaabot, ibigay sa kung sino ang treasurer, na kung saan ay hindi kaligtasan ang nais-ian ko. hindi yun eh. Magtuturo ka. Pagdating mo dun sa papasok kayo sa simbahan. Kahit anong araw yan. Opo. Kung minsan 2 bisis pa yan. Kasi sa umaga, dandaan muna tayo doon sa simbahan na gano'n, lalo na sa Israel. Kung minsan 3 yan, may tanghalian pa yan eh. Kasi parang sinasabay na lang yung yun. purpose kung bakit mas madalas po sila nagpupunta. Madalas. Dahil ang yung purpose because of the Collection.
monetary income para sa Ay, di sa para kanila sa yun. sarili ng Para lang interest sa o kanila projects. Yun po ay dagdag aktibidades sa kanila kung saan man gagamitin o saan man mapupunta po yun ay pananagutan na nila. Basta't ang sa atin po, linggo, nagbibigay tayo, yan ay binasbasan, pinagpala. Tapos po niyan, meron ka pang extra, bigay mo sa ibang araw, sa ibang pagkakataon, eh, ang Diyos na po ang bahala magbigay sa inyo ng Ayun eh, parang sa Pilipinas eh. hindi po, yun ay practice lang na mali na ginagawa. Kasi iladadaan ka po sa simbahan na yun para lang ikaw ay magbigay eh. O, di ba? Tapos natutok siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, nag-iikot, huwag itututok ha. Mabilis lang paraan. Bigay lang ayon sa Ayon sa Mahirap, naayon. ano. Sabi ko nga po, hindi kailangan ng Diyos ang ating mga material na pera o ano pa man. Ang kailangan niya, ang ating katapatan sa ating pananampalataya. Ang pera po na yan ay itinutulong, pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, walang tubig sa ating CR. Siguro hindi kayo nagbayad. Order pa yan. Yan lang po yun, sa ating mga pagbili ng welch at tinapay, para po na, at sa pagbibigay ng denominates namin. meron pa po ba mga katanungan? Okay. Nagkataong tao ba si Jesus na wala pa sa kanya yung pagka-Diyos niya or inalis? Ang tanong kung nung siya ay nagkatawang tao ba, nawala o natigil yung kanyang pagka-Diyos. Thank you for reminding me. Yan yung isa sa mahalagang tanong na hindi ko na i-discuss. Ang kasagutan po, there is no Bible verse explicitly stated na nawala yung pagka-Diyos niya nung siya ay nagkatawang tao. So, please remember our discussion a while ago. Pero dagdag po dun sa verse na makakasagot dun sa tanong, yun po ay nasa Colossians chapter 2, verse 9. So, please take note that verse. Colossians chapter 2, verse 9. Sisimulan po doon sa verse 8. Sabi po doon, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pangdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. So, ano yun, warning nyo na huwag kayong madaya, na huwag nyo isipin may kulang sa inyo, na o kailangan nyo ng mga iba pang filosofiya or pangapandaraya, bukod kay Kristo. Ngayon, ang sabi sa verse 9, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. So, don't think na Jesus is insufficient. Dahil ang sabi sa verse 9, sapagkat nasa Kanya nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos na ayon sa nanahayag ayon sa laman. So yun yung maniwala na sagot na hindi parte, walang natanggal sa kanya. Baka sabihin niya naman natin, bakit siya namatay? May Diyos pang namamatay. And that's the essence nga ng kanyang pagiging pagkakatawang tao. No, kailangan niya kasing mamatay para matupad yung kasulatan tungkol sa kanya. Pero ang sagot ko po, ang maniniwala ko po, hindi siya, he did not cease to be God nung naging nagkatawang tao siya. Si Kristo ay Diyos. Kapag sinabi dito, nananahan, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa Kanya, nanahayag ayon sa naman. Philippians 2:6. O, Philippians 2:6. Saan yung Diyos yan? Nasaan? He was in the form of God. O, yun yung ating tinalakay kanina. But He humbled Himself and took a form of a servant or a human para pumamatay. He was God. Meron pa po. Yung Church of Christ at saka Iglesia ni Cristo. In-English mong ika yan. Hindi ni-English mong ika. Church of Christ, Iglesia ni Cristo eh. Yung Iglesia mong ika yan, sabi mo, doktor na ano doon sa ano. Hindi, yung, kasi sabi namin ni Sister Daisy, ayon sa aral, hindi yan sa ano,